Bakit kayo pumupunta sa simbahan? Bakit kayo narito ngayon? Para makinig ng salita ng Diyos? Pwede naman po kayo makinig sa bahay. Para maging Para makita si Pastor. Para makita si Pastor. Bigay naman po tayo sa Sa tuwing pupunta pa kayo ng simbahan, iniisip nyo kung para saan kayo, kung bakit kayo pupunta. Maraming tao pumupunta sa simbahan para lang makita si Pastor. Wapo kasi ni Pastor eh. O kaya yung crush nila. Pag alam nilang hindi pupunta yung crush nila, hindi sila pupunta. Pero bang ganito, di ba? wala. Walang crush dito. Buti nga. Maraming tao pumupunta sa simbahan, iba ang layunin. Para saan nga ba ang ating pagsamba sa Diyos? Sa tuwing araw ng linggo. Usually, pumupunta tayo sa simbahan dahil sinusunod natin ang utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Alalahanin ang araw ng pamamahinga o Sabbath day. Sabbath day. Sapagkat maging ang Diyos mismo ay namahinga matapos niyang likhain ang daigdig. Di ba, pagkatapos niyang likhain ang mundo, mula nung unang araw hanggang ika-6 na araw, yung ika-7 araw, anong ginawa niya? Pahinga. Nagpahinga. Tayo nga sa isang araw lang, kailangan natin magpahinga. Di ba? Kailangan natin magpahinga. Ano ba yung sinasabi doon sa utos ng Diyos? Para sa mga Hudyo kasi, ang araw ng pamamahinga ay tinatawag na Shabbat. Sabihin nyo nga, Shabbat. Rest. Sabi sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ang kinakausap ng Diyos dito, yung mga Israelita. No? Sa pamamagitan ni Moises, nagsasalita, nakikipag-usap ang Diyos sa mga Israelita. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ika-7 araw ay para kay Yahweh ng iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho o huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, niyang dayuhang nakikipamayanan sa inyo. 6 na araw kayong nilikha, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng mga nasa ito. Ngunit namahinga ako sa ika-7 araw, kaya ito'y aking pinagpala at nilahan para sa akin. Sa Deuteronomy 5, 12 to 15, yung muling pagbasa nung 10 utos ng Diyos, ganun din ang sinasabi. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga. Tulad ng ipinag-utos ni Yahweh na iyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Ikaw, ang inyong mga anak,
mga aliping babae at lalaki, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang dayunang nakikipamayanan sa inyo. Ang inyong aliping lalaki man o babae ay kailangang mamahingang tulad mo. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa ito, at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Yun yung utos ng Diyos sa mga Israelita. Sa araw ng pamamahinga, walang magtatrabaho. Hindi tayo pwedeng magtrabaho. Kahit yung mga alipin natin sa bahay, hindi pwedeng magtrabaho. Kahit yung mga alagang hayop natin, ginagamit sa bukid, sa pagsasaka, kailangan magpahinga. Maraming tao, mga kapatid, walang panahon para magpahinga. Sapagkat yung oras nila ay napakahalaga. Yung mga taong tinutukoy ko, yung mga taong arawan lang ang sahod. Kapag hindi sila nagtrabaho sa isang araw, wala silang kakainin. Baka nga, pag namahinga sila ng isang araw, tuluyan lang silang magpahinga habang buhay. Maraming tao hindi kayang pumunta sa simbahan sa araw ng linggo kasi kailangan nilang pumasok or else sisisante sila. Mapalad yung mga taong may day off ng Sunday. At I assume, kayong mga narito, may day off ng Sunday. Maraming tao ngayon sa oras na ito, nakabilad sa araw, nagtatrabaho. Maraming tao sa ngayon, nandoon sa kanilang mga trabaho, hindi kasama yung kanilang pamilya, hindi makapagsimba kahit gusto nila. Bakit ganun? Kung iisipin niyo mga kapatid, yung ganitong klaseng konteksto, kalagayan ng ating buhay sa ngayon, ay makasalanan. Nilalabag ang utos ng Diyos na dapat sa araw ng pamamahinga, walang magtatrabaho. Doon sa ating binasa kanina, sa Marcos, Kabanata 2, Talata 23, hanggang doon sa chapter 3, verse 6, nabasa natin na si Jesus sinita ng mga Pariseo sapagkat nilabag niya yung utos sa araw ng pamamahinga. Ano yung ginawa niya na naging labag sa mata ng mga Pariseo? Hinayaan niyang pumitas yung kanyang mga alagad ng mga trigo para sa kanilang pagkain. Si Jesus, walang bahay, walang permanenteng tuluyan. Sa kanyang pagministeryo sa mga tao, kung saan-saan siya pumakagpad, kung saan-saan siya nakikitulong. Yung mga kasama niyang mga alagad, iniwan yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pangingisda, yung kanilang yung kanilang mga pinagkakabalan sa buhay para kumita. Saan sila kukuha ng pagkain kung hindi sila magtatrabaho? Kung iisipin mga kapatid, kung susundin ng mahigpit yung utos na bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga, baka magiging hindi makatuwiran ang utos. Ano bang mas mahalaga? Ang mamahinga o ang kumain?
Pareho. Pero paano kung mamahinga lang at walang pagkain? Anong sa-isay ng pamamahinga pag hindi ka kumain? Maraming ang tao sa mundo doon natutulog na hindi nakakakain. Gutom. Kumakalamang siguro. Naalala ko yung kwento sa akin ng nanay ko nung sila yung mga bata. Sa hirap ng buhay, minsan ang pagkain lang nila isang beses sa isang araw. Kapag panahon ng pananim at walang harvest, minsan nauubos na yung kanilang nakataling pagkain. Wala silang makain. Tutulog sila ng walang laman yung tiyan. Kaya nung sinita ng mga Pariseo, si Jesus, dahil doon sa ginawa niya yun, sumagot si Jesus. Hindi niyo ba nababasa na ginawa ni David nung panahong si Abiatar ang pinakapulong pari? Si David daw, kasama yung kanyang mga kawal, ay pumasok doon sa templo. Kinain yung tinapay na para lamang sa pari. Yun yung kautusan. Pero nilabag niya. Kasi kailangan nilang kumain. Sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Hindi itinakda o nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga itinakda para sa tao. Naiintindihan niyo po yun? Ibig sabihin, ang sentro ng kautusan sa araw ng pamamahinga na huwag magtatrabaho ay para sa kabubuti ng tao. Bakit ba hindi pinapayagan ng Diyos o pinagbabawal ng Diyos ang pagtatrabaho sa araw ng pamamahinga? Simple nyo naman. Kung 7 days a week kayo nagtatrabaho, walang pahinga. Okay po ba sa inyo? Hindi ko alam kung na-experience nyo na dito yung sa isang buwan, isang o dalawa lang yung naging day off nyo. Kasi kulang kayo sa tao eh. Mabuti pa nga yung dalawa, yung minsan wala. Madalang. Importante yung araw ng pamamahinga upang makapagpahinga. Maligin mo yung iyong lakas. Makawala yung iyong pag-iisip doon sa araw-araw mong ginagawa. Kasi pag lagi yun ang ginagawa mo at hindi ka nakakapahinga, darating ang araw, babaksak ang iyong katawan. Babaksak ang iyong kalusugan. Magkakasakit ka. Ang masaklap nun, pag nagkasakit ka, yung sahod mo, yung ikitain ko, doon pa mapupunta. Bakit pinagbawal ng Diyos ang hindi pagtatrabaho sa araw ng pamamahinga? Para makapahinga pati yung mga alipin ng mga araw na yun, ng mga panahon na yun. Kung sa atin, kung meron tayong katulong sa bahay, pinapag-day off mo ba? O pag yung day off niya, half day lang. Bumalik ka kagad kasi meron ka pang mga katrabaho. Importante yung araw ng pamamahinga para makapahinga. Kaya nga, yung ginawa ni Jesus ay isang napakalaking katanungan sa atin. Kung bawal magtrabaho, bakit hinayaan ni Jesus na kumain ng mga alagad? At pagkatapos pa nun, sa chapter 3, nung pumasok si Jesus sa sinagoga, sa parehong araw, pinagaling niya pa yung kamay ng isang taong paralisado.
Nagtrabaho rin si Jesus. Pero bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Ang hindi natin na lalaman mga kapatid, para saan ba ang araw ng pamamahinga? Para makalaya sa anumang alalahanin sa buhay. Para maiayos muli yung ating pag-iisip na bulong-bulo na, bigat na. Yung lalaking paralisado ang kamay, ang araw ng pamamahinga niya ay yung araw na bumalik ang kanyang kamay. Kaya nga ang tanong ni Jesus, halin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Kung kayo si Jesus, kung ikaw ay isang Hudyo, at nakita mo mayroong isang lalaki, paralisado ang kamay, hindi niya maiunat, hindi niya maitaas, siguro na-stroke siya. Ano gagawin mo? Pababayaan? Iiwan na lang? Si Jesus, pinagaling niya. Naalala niyo ba yung kwento ni Jesus, yung kanyang parable, tungkol sa Good Samaritan? Alam niyo ang dahilan ng pari at saka ng Levita kung bakit dinaanan lamang nila yung lalaking sugatan sa daan. Yun ay dahil pa rin sa pagsunod nila ng mahigpit sa batas. Bawal sa pari at Levita, yung mga Levita yan, yung mga servants sa templo, ang humawak o makadampi ng dugo. Karumihan yan sa kanila. Lalo na kung magsaserve sila sa templo. Pero dahil sa pagsunod nila ng kautusan na iyon, na-miss nila yung nais ng Diyos na tumulong ka sa kapwa mong nahihirapan. Maraming simbahan napaka-legalistic. Hindi makatwiran yung mga polisiya, yung mga batas na pinapatupad nila. Ang Diyos, mga kapatid, hindi ganun. Ang Diyos, makatwiran. Pag sinabi natin makatwiran, ano yun? Sabi nyo, makatwiran. Pag sinabi natin makatwiran, yung ginagawa o yung pinapagawa, merong mabuting dahilan bakit pinapagawa. Hindi lang basta sinabi at kailangan mo lang sundin. Maraming Kristiyano ganun eh. Hindi sinabi sa Bible ganito eh. Eh bakit sinabi sa Bible? Bakit yun sinabi sa Bible? At sino ang kausap ng sinabi niyo? Sino nagsasabi? Kailangan natin hanapin yung katwiran ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin unawain. Bakit niya sinasabi ito? Bakit niya pinag-uutos ko? Hindi lang basta susunod tayo. Kaya ipinakita ni Jesus na hindi tungkol doon ang araw ng pamamahinga. Hindi lang sa hindi pagtatrabaho. Ang bigyang laya ang tao na makabangon sa hirap na kanilang pinatasan. Kaya nga pati sa araw ng pamamahinga, hindi pinapagtrabaho maging mga alipin. Maging yung mga alagang hayop. Maging yung mga dayuhan doon sa kanilang bayan. Ang tanong, para saan ulit yung Sabat? Para saan yung araw ng pamamahinga? Sabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kung gusto nyo magpahinga, magpahinga. Huwag niyong pagbuli ng isip nyo.
ang iyong katawan para magkasakit pa kayo. Maraming tao ang sumisimba, pero ang daming alalahanin sa buhay. Inaalala pa rin yung mga kailangan nilang pagkabalan, hindi nakasentro sa Diyos. Kaya mga kapatid, maraming nagsisimba, pero hindi nino-observe yung layunin ng araw ng tumatay. Gumagana pa rin ang utak, tumatakbo pa rin sa maraming alalahanin. Kailangan natin magpahinga. Tao tayo, may limitasyon. Kung ang Diyos na mahinga, dapat tayo rin. At kung bakit tayo namamahinga sa itinakdang araw ng Diyos, upang ipaalala sa atin na pinapahalagahan ng Diyos ang iyong katayuan. Hindi ka nilikha ng Diyos para lamang magtrabaho. Pabuhay ng sarili mo. Nilikha ka ng Diyos para i-enjoy mo yung buhay na kaloob mo. Kaya anong mai-enjoy mo kung puro ka trabaho at wala kang pahinga? Di ba? Tandaan niyo lagi yung mga kapatid. Kapag uunawain niyo lagi yung kautusan ng Diyos, lagi niyong hanapin yung kanyang katwiran. Tandaan niyo lagi, God opens the oppressors and comforts the afflicted. Hindi kanya papahirapan lang. Ang gusto niya, i-comfort ka. Kapag ang batas o yung isang panuntunan ay hindi nakakatulong sa tao, lalo na doon sa mga mahihina, lalo na doon sa maliliit, lalo na doon sa mga tao ordinary lang at wala sa kapangyarihan, hindi yun makatuwiran, hindi yun makatarungan. At kung sasabihin ko ba, hindi yun makadiyos. Sapagkat ang Diyos hindi nagbibigay ng utos na pagpapahirap sa tao. Nagbibigay ang Diyos ng panuntunan ng utos para protektahan, alagaan, tulungan ang tao. Ano ba ang tao? Di ba nilikha sa wangis ng Diyos? Ibig sabihin tayo yung masterpiece ng Diyos. Ganun kahalaga tayo sa Diyos. Kaya binibigay niya yung araw ng kapanginoon para tayo ay muling bumalik sa Diyos. Alalahanin ng Diyos. Magnilay. Makipag-usap sa Diyos kasama ng ating pamilya. Maraming mga pamilya nasisira kasi wala rin silang sapat. Wala silang panahon na makapagkamusta, makapag-usap ng mga karanasan nila. Importante yung pamamahinga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Para tayo ay bigyan ng Diyos ng panibagong lakas, para i-redirect ulit yung ating pag-iisip at ganahan ulit tayo magtrabaho. Alam mo, ang problema ng mundo natin ngayon, stress. Kasi binabaliwala nila ang pamamahinga. Kala nila, makakapagtrabaho sila ng maayos pag tuloy-tuloy. Hindi nila alam, mas nahihirapan sila magtrabaho pag wala silang pahinga. Nabalitaan niyo ba yung namatay na parang programmer yata yun sa Singapore mga few years ago. Kasi 48 hours siyang nagtrabaho.
straight. Pinatay niya yung sarili niya, kakatrabaho. Maraming tao nagtatrabaho, pero namamatay, kakatrabaho. Ano ba ang purpose natin ng trabaho? Di ba? Hanap buhay. Hindi hanap patay. Kaya pag magtrabaho kayo, huwag mo masyadong isusog yung sarili niyo sa kakatrabaho. Magpahinga, mga kapatid. Hindi lang physical, pati spiritual. Doon tayo mabibigyang kalayaan ng Diyos kapag pinaalagaan natin ang ating sarili. Binibigyan natin pagpapahalaga ang araw ng pagpamumuhay. Lawa, sa araw na ito, maranasan nyo ang kapahingahan mula sa Diyos. Amen.